Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ay gumaganap ng aking mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 linggo na ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Higit 1 buwan na simula nang magdiwang tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. No? Bilisan ko yung kwento, medyo mahaba no? Ang aking kwento ay tungkol sa isang bata na mareklamo. May kilala ba kayong ganon? Yung batang puno ng reklamo sa buhay. Taas nga ang kamay, sinong maraming reklamo? Ayaw magtaas, May kilala ba kayong bata na puro reklamo? O matanda? Sige, taas nga ang kamay ng matandang puro reklamo. Ayan na, ayan na. At itong batang ito, wala nang ginawa kundi magreklamo. Kaya isang araw, tinuruan
ang batang mareklamo na ito ng isang leksyon na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Tinuruan siya ng tadhana ng isang leksyon na hindi makakalimutan sa kanyang buhay. Isang araw, pagmulat ng mata, paggising ng bata, isang umaga, sinabihan siya ng kanyang nanay na magligpit ng higaan. Sabi ng nanay, "Anak, gising ka na ba? Ligpitin mo na yung hinigaan mo." At dahil mareklamo ang bata, sabi nito, "Bakit ko liligpitin? Tutulugan ko rin naman ulit. Mapapagod lang ako." Tama ba yon? Oh, sa mga hindi nagliligpit ng higaan dyan, alam ko, iyan ang inyong katwiran. No? Ba't ko ba liligpitin? Mamaya matutulog din naman ako. Magugulo din naman. Pagkatapos magreklamo ng bata, biglang nawala ang kanyang kama. Nagulat siya. Nawala. Saan napunta? No? Habang nag-iisip, habang nagulat ang bata, tinawag siya ng kanyang ina, "Anak, labas na dyan. Mag-almusal ka na. Kumain ka na. Naligpit mo na ba hinigaan mo?" Hindi makasagot yung bata. No, hindi niya masabing nawala yung kanyang kama. Kaya lumabas ang bata at pumunta sa kusina. Sa kusina, nagluluto ang kanyang nanay. No, sabi ng ina, "Kumain ka na. Andyan ang pagkain sa mesa." No? Habang iniisip pa ang nangyari sa kama, pagtingin niya sa lamesa, nakita niya itlog at sardinas. No? Hindi pa nakakaupo. Sabi ng mareklamong bata, "Itlog at sardinas na naman. Nakakasawa na ito. May palikpik na ako eh. At may pakpak na ako." May palikpik ba ang sardinas? Ha? Meron bang pakpak ang itlog? No? Dahil mareklamo ang bata, no? Paulit-ulit na raw. Sawa na siya sa itlog at sardinas. At matapos magreklamo ng bata, nawala ang itlog, nawala ang sardinas. Kaya paglingon ng nanay, akala niya nakain na ng bata. Akala nakakain na. Kaya sabi ng nanay, "O anak, dahil tapos ka ng kumain, pwede mo bang isampay yung mga damit na nilabahan ko? Ilabas mo sa bakuran, isampay mo." Habang nagtataka pa at naguguluhan yung bata dahil nawala ang kama, nawala ang sardinas at itlog. No? Ngayon naman, inuutusan siya ng kanyang nanay, magsampay ng damit. Sabi ng bata, "Ang dami namang damit. Nung nanay ko, wala nang ginawa kundi mag-utos. Ako na lang ang laging nakikita." Kaya bago pa man isampay ng anak ang mga damit, ano nangyari? Nawala ang ano? Nawala yung damit. At meron pa. Nawala yung nanay. Nawala. No? Ba't nawala? Yun ang reklamo niya eh. Maraming damit at palautos na nanay. Nawala ang nanay. No? Nagulo ang isip ng anak. No? Nagtataka siya. Nawala yung kama. Nawala yung itlog at sardinas. Nawala yung damit at nawala yung nanay. At habang pinakaisip-isip niya ito, bigla namang lumabas ang tatay sa kwarto. No? At tinanong siya, "Anak, nasaan ang nanay mo?" No? Hindi niya masabi na nawala yung kanyang ina. No? Hindi makasalita yung anak. No? Sabi ng ama, "O sige, hindi ko makita ang nanay mo, sabihin mo na lang, papasok na ako sa trabaho. Pero anak, huwag mong kalimutang maglinis ng bahay. Ha? Kasi magagalit siyang nanay mo." At pumasok nga ng opisina ng trabaho ang ama. At habang pinakaisip-isip ng anak,
ang mga nawalang bagay nang dahil sa kanyang reklamo, nagsimula siyang maglinis ng bahay. No? At habang naglilinis, dahil mareklamo, hindi napigil ang bibig. Sabi ng anak, ano ba naman kasing bahay to? Ang laki-laki. Nakakapagod maglinis. Ang hirap linisin. Ang daming kalat. At bago pa matapos magreklamo ang bata, anong nangyari? Nawala ang bahay. Nawala ang bahay. Nagulat ang bata. No? Natagpuan niya sarili niya, nasa lupa na lang siya, nasa bakuran. Nawala ang bahay. At matapos ang araw, magagabi na, umuwi ang ama. Nakita ang anak umiiyak sa bakuran. At tinanong ang anak, ba't ka umiiyak, anak? Asan ang ating bahay? Anong nangyari? Pinagtapat ng anak ang nangyari. Kinuwento niya na sa bawat siya'y nagrereklamo, nawawala ang lahat ng bagay na kanyang nirereklamo. At tinanong siya ng ama, ano ang natutunan mo? Sabi ng anak, magmula ngayon, hindi na ako magrereklamo. Sa halip, tatanggapin at ipagpapasalamat kung ano ang mayroon. At biglang bumalik ang lahat ng nireklamo ng bata. Mga kapatid, ano ang reklamo mo? Hello? Father, ang tagal ng homily mo. Yun ang reklamo ko, no? Baka bigla ako nawala dito, no? Tingnan mo yung katabi mo, tulog na, nawala na. Oh, pambihira, ano? Oh, magsisimula pa lang ako. Oh. Ano ang reklamo mo sa buhay? Mag-ingat, baka yan bigla mawala. Mga kapatid, parang ganito, yung aral na tinuturo sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Ang ating mga reklamo ay oportunidad para matuto. Ang ating mga reklamo ay oportunidad para tayo ay matuto. Gaya na lang ng nangyari sa ating unang pagbasa. Dahil dumarami na ang mananampalataya, nagrereklamo ang mga Helenista sa mga Hebreo. Dahil napapabayaan na ang mga babaeng balo sa pangkat nila. Napapabayaan silang mabigyan ng araw-araw na kabuhayan. No? Hindi tulad noong kaunti pa lang ang mananampalataya. Kaunti pa lang ang mga sumusunod. Lahat nabibigyan ng pansin. Lahat nabibigyan ng pang-araw-araw na kabuhayan. Pero nung dumami na sila, marami nang napabayaan. Ay, hindi ba ganon din? No, tayo? No? Nung wala ka pang trabaho, abay, syempre, ang haba ng oras mo sa bahay. Pero nung may trabaho ka na, marami ka nang napabayaan. Di ba? O, nung wala pa kayong pera, di ba? O, walang pinag-aawayan, walang reklamo. Pero nung marami ng pera, ang dami ng away. Turuan na. No? Ang dami ng reklamo. O, hindi ba ganon? Nung wala pang cellphone, di ba? Ang saya-saya nyo nagkukwentuhan kapag kumakain. Pero ngayong meron ng cellphone, wala nang kwentuhan. Di ba? Itatawagin mo na nga lang kung kumain, ite-text mo pa. O, labas na kayo dyan. No? Te-text mo pa sa GC nyo, hindi ba? O, tingnan nyo. Tapos, ang reklamo nyo, hindi ka malapit sa anak mo. Ay, paano? Ha? Cellphone ka ng cellphone. Ha? Kaka-cellphone mo yan. O, di ba? Ganon din di ba? Noong kaunti ang pagkain, sabay-sabay kumakain. Bakit? Para magkasya. No? Pero nung marami ng pagkain, hindi na sabay-sabay kumain. Bakit ganon? Karaniwan sa atin ang ganitong kwento. Yung ating mga reklamo, imbes na magturo sa atin para tumatag, para umunlad, para gumaling sa buhay, yun pa ang nagiging dahilan para maging matamlay at masira ang ating buhay.
Ano ang iyong reklamo? Mabuti na lang, alam ng mga alagad kung ano ang gagawin. Yung reklamong dumarami na ang mananampalataya, anong ginawa na solusyon? Humirang pa ng dagdag na alagad. Para sa ganon, maraming magiging katulong. Diba? Kulang ang tagapamahagi, di anong solusyon? Humirang. Maghanap pa ng maraming tagapamahagi. Kaya nga ang sabi nila, humirang pa ng 7 na lalaki. Magmula sa dating 12 na hindi na kaya, nagdagdag ng 7. O ngayon, ilan na? Uy, ilan? 7 plus 12. O, 19 na. Hindi ba? Hindi ba ang galing na solusyon? Nadagdagan na ang alagad. Marami na ang tutulong. Nakagawa ng solusyon, nakadiskubre ng bagong alagad na makakasama. That's how you turn problems into opportunities. Ano ang mga reklamo nyo? Hello? Ano? Wala na ngayon. Biglang nawala. Bigla? No. Dati reklamo, gasolina. Ano pa? Pera. Ano pa? Pera. Ano pa? Pera. Ano pa? 'Di ba? Wala kayong tigil sa reklamo. No, ang taas ng bilihin, ang taas ng kuryente, ang taas ng tubig. Ano reklamo mo? Nanay mo. Reklamo, ang hirap ng mag-aral. Oh. Anong reklamo? Anong solusyon? Wala kayong masagot. Samantala sa ating ebanghelyo, matapos sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag silang mabalisa, kundi manalig dahil siya ay pupunta sa bahay ng kanyang ama. Agad namang nagtanong itong si Tomas at ang sabi, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Kakasabi ko lang, pupunta ako sa bahay ng ama. Ngayon tinatanong mo, hindi mo alam saan ako pupunta. Sabi pa ni sabi pa ni Tomas, paano namin malalaman ang daan? Tingnan mo, no? Kasasabi lang, itong si Tomas, hindi nakikinig. Puro reklamo. Kaya tuloy, sagutin siya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kumbaga, sinasagot na ni Jesus ang mga reklamo ni Tomas sa buhay. Sinasabi na ni Jesus na siya ang daan kapag hindi mo na alam. Siya ang katotohanan kapag hindi mo na maintindihan. At siya ang buhay kapag wala ka ng maramdaman. Hindi ba? Kadalasan, ito ang ating mga reklamo. Saan ang daan? Paano ang paraan? Ano ang katotohanan? Bakit may kasinungalingan? Paano na ang ating buhay? Paano tayo mabubuhay? Lahat ito, laman ng ating reklamo. Kapag tayo ay nasusubok at nahihirapan, pero malinaw ang sagot ni Jesus, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Nasa Kanya ang solusyon sa mga reklamo natin sa buhay. Kung pwede lang, ang lahat ng reklamo natin sa buhay mawala. No? Sana, no? Ano bang reklamo ninyo? Ako reklamo ko yung ating mga politiko. Reklamo nyo rin ba yon? Sana mawala, no? Kung ganun lang, no? Kung talagang mawawala lang sila pag nagreklamo. Well, sa bagay, nawawala sila ngayon. Bakit? Kasi may reklamo. 'Di ba? Magpaliwanag kayo. Noon, nung wala pang reklamo, ang tatapang, 'di ba? Pamura-mura pa, ganyan sila. Sige, harap nyo ko kanino dyan. ICC, harap. Ngayon, nandyan ang reklamo, nasan? Nawala. Nakakatawa, no? Pero, irereklamo pa ba natin sila?
Hindi ba oportunidad yan para tayo'y matuto? Hello? Nanakawan na tayo. 6.8 billion pesos. Ngayong pinagpapaliwanag at merong reklamo, nagtatago. Hindi na natin kailangan magreklamo. Ang kailangan natin, matuto. Kaya sa susunod, alamin sinong dapat iboto. Hello? Ha? Kung nahihirapan kayo at reklamo nyo, ang hirap ng buhay, kung yan ang reklamo mo, o ba't ka mag-aasawa? Hello? Ang hirap na nga ng buhay di ba? O mag-isip ka muna, no? Pagyamanin mo muna ang sarili mo, wag mo nang dagdagan ng sakit ng ulo. Di ba? O, kung ano reklamo mo, ang taas ng tubig, o anong gagawin? Ha? Wag na maligo. Wag naman, no? Magtipid, di ba? O, ipunin mo yung pinagpaliguan mo, tapos panlinis ng CR. Mga ganong simpleng bagay, di ba? O, ano pa reklamo? Mataas ang kuryente, di ba? O, nagbabayad ba kayong kuryente? Makareklamo no? Jumper naman. O, ito mga to, di ba? O, ang dami nating reklamo. Pero alam mo, oportunidad yan para tayo ay matuto. Reklamo mo, nanay mo, tatay mo, wala tayong magagawa doon. Pero oportunidad yan para matuto. Pag ikaw naging ama, siguraduhin mong huwag kang tutulad sa reklamo mo sa tatay mo. Pag ikaw naging ina, siguraduhin mo, huwag kang tutulad sa reklamo mo sa iyong nanay. No? Kaya reklamo ko sa tatay ko, ang kuripot No? Chinese, ang kuripot. Ayun, hindi na ako nag-ama. No? Hindi na ako naging ama. No? Wag na lang ako mag-asawa. No? Kasi baka pag nagkaanak ako, mas kuripot ako. Hindi, ganun yun Di ba? Yung inyong mga reklamo, yan. Yan ang magiging iyong kasinuhan. Kaya mag-ingat. Ang reklamo, oportunidad para tayo ay matuto. Kung pwede lang, ang ating mga reklamo, mawala. Siguro, ang unang maglalaho, tayo. Bakit? Dahil ang unang ugat ng reklamo, tayo. Pero, hindi lang pwedeng basta dapat mawala. Dapat tayo ay matuto. Kaya imbes na magreklamo, ang sabi ni Jesus, huwag mabalisa. Manalig sa Diyos at manalig sa akin. Dahil si Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay sa lahat ng ating reklamo sa buhay. Amen? Amen.